Kaya minsan, inimbita ako dyan sa isang house committee. Abay, nabigay lang ako ng example. Na sinabi ko, for example, congressman, ganyan. Abay, nagalit. Sabi, bakit daw sila ginagawa ko example? Nagalit. Isip mo, nagagalit ito. Hindi ba I have freedom of opinion here? Kaya nga ako pinatawag, inimbitahan dito. Kaya akala niya ako inuusig niya ako, akala niya ako, ano ba ako, witness? Ano ba ako, accused? Ano mo sabi ko talaga sa isang congressman, huwag mo na ako imbitahin doon uli, ha? Kasi baka masuntok ko lang yung illiterate na yun. Napaka-illiterate na yun. I'm sorry to say this is illiterate. I-L-L-I-T-E-R-A-T-E, illiterate. Kaya na nag-Comelec commissioner ako, hinahanap ko yun eh. Ano ba yung party list representative na yun na illiterate? Abay, nagtago na sa akin. Hindi ko na nakita ever. Kaya yung lesson po sa inyo, huwag po naman po kayong ng tao. Eh, akala mo mas marunong pa kayo sa amin o mas marunong kayo dun sa ibang tao. Hindi naman totoo. Diba? At hindi naman dapat ganyan ang ugali nyo dyan at mambabatas kayo. Nakakahiya! O sige, relax na lola nyo. At ako'y magdi-dinner. Sige na. Nakabihis na. Bye-bye. Inday Sara. Nakuha mo na kag-iskabag na pusit. Ito ba yung negosyoan na nila? Panibagong statement si VP Inday Sara patungkol doon sa bago na namang binabato sa kanila. Kamakailan lang doon sa inorganisa na hearing ni Risa Hontiveros. Panoorin natin. Mga kababayan, assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Tama. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Tama. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Tama. Yan ang Vice Presidente ko. Diba? And tama ang obserbasyon niya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Vice Presidente talaga, pansinin nyo, di ba, yung si Binay, di ba, sinisiraan talaga nila, lalo na yung mga politikong nag-aambisyon maging Pangulo. Di ba, Risa Hontiveros? Di ba, tambaloslos? Ay, Diyos ko, alam nyo, Risa Hontiveros, ikaw, Romualdez, at kung sino pa dyan, na naninira, kay VP Inday Sara, ang layo pa ng eleksyon, di ba? Kitang-kita mo naman si VP Inday Sara, focus lang siya sa kanyang tungkulin at hangarin para sa bansa natin. Yung iba, focus, Focus sa kanilang ambisyon. Di ba? Focus sa pagpapalakas ng kanilang partido. Yan ang ginagawa ng iba. Diba, lalo na yung si House Speaker, my God, diba, ang ginagawa niya, pinapalakas niya ngayon, diba, yung kanyang partido, nang re-recruit, diba, ng mga partido sa iba, kinukuha niya, at isama sa partido niya, grabe, nagpapalakas talaga, at ito din naman si Risa Hontiveros, grabe, lahat na lang ng witness na dinadala nila, ito yung hindi ko magets eh. Lahat na lang ng witness na dinadala niyang si Risa Hontiveros. Talaga
talagang may connected, no? Connected stories, no? Iko-connect talaga nila sa mga Duterte, kay VP Inday Sara. Ay, wag pala natin kalimutan yang si Trillanes, di ba? Imagine niyo, dati, di ba? Si Tatay Digong lang ang inaakusahan nila, no? Ang sinisira nila. Ngayon, kasi malaking threat talaga si VP Inday Sara. Sobrang laking threat ni VP Inday Sara sa kanila. Kasi as long as andyan si VP Inday Sara, hindi talaga yan sila mananalo. Kaya kung ano-ano na lang ang ikinakabit, inaakusa, kung sino-sino na lang ang mga witness, di ba, na binabayaran nila para siraan, no, ang pangalan, lalo na ni VP Inday Sara. Pero hindi nyo yan kaya. Kasi andito kami, di ba, mga solid supporters. Subukan nyo lang, no? Masisira ang buhay nyo. Tignan nyo ngayon, oh. Tignan mo ngayon si Romualdez, di ba? Hindi makaposisyon. Kasi sirang-sira na siya. Kasi in the first place, wala namang may gusto sa kanya. Di ba? Kaya wag na wag nyong mamaliitin ang mga supporters ng mga Duterte. Wag na wag nyong maliitin. Kasi ang ginagamit namin, utak. At ang pambala namin, totoo at magagandang resulta at nagawa ng mga Duterte. Diyan palang taob kayo. Grabe mga Lods, what is happening? Every week na lang may nananalo sa loto. Grabe. Talagang sabay-sabay silang nagiging milyonaryo. Ito mga Lods, oh, isa lang ang nanalo. Diba? 10 million, 10.9 million. February 20, kahapon. Last week may nanalo din. Ngayon na week, meron na naman. Next week, meron na naman. Grabe, ewan ko lang mga Lods, ha? No? Pero parang normal pa ba itong mga nangyayari? Diba? Every week. Grabe. Diba? Parang hindi naman kapani-paniwala na every week may nananalo. Every week. Diba? Feeling ko mga Lods, parang isa din sa way, diba, para mabilis manalo is baka may negosyante na nag-invest, no, at tumaya ng maraming, pwede yun, diba? Tumaya ng maraming numbers, no? Tumaya ng makailang ulit, makailang beses. And, yan, diba? Pwedeng ganun no? Investan mo, million, diba? Tataya ka, worth million of tickets, diba? Sharo, diba? Hindi mo matamaan yung jackpot, pwede rin yun. And isa din sa factor ngayon is electronic na daw, diba? Yung pagtataya. So, nakakapagtataka lang talaga kasi every week, diba? Yung every month nga, nakapagtataka na. Ngayon pa kaya na every week, grabe talaga. At ito ang medyo something fishy talaga. Biglang tumahimik si Rapi Tulfo. Diba? Grabe siya makagisa noon, no? Sa Senado, yung about sa loto na hearing, no? Sa Senate. Grabe. Grabe si Rapi Tulfo. Pero after nun, pansinin nyo, tahimik. After nun, wala na. Diba? So parang, ano ba? Ano ba ang nangyari doon sa investigasyon na yon, di ba? Ay, Pilipinas. Ewan ko mga Lods, kayo bahala. Pwede tayong magbibingi-bingian, pwede tayong magpipikit-pikit na lang. Pero every week mananalo sa loto? Ay baka, ano na to, Guinness World Record niya tayo. Pilipinas lang sa kalam. Grabe itong media mga Lods. Sobrang kulit. Paulit-ulit na tanong, di ba? And napapansin nyo, nakikita nyo talaga, tinitrigger talaga nila di ba? Ang pamilyang Marcos at ang pamilyang Duterte. Tinitrigger talaga nila. Di ba? Sa mga tanong na binabato ng mga media sa kanila. Panoorin natin to. Mr. President, I understand you've already given your stand regarding the ICC probe, but 55% of Filipinos right now approve of the cooperation of the government with the ICC probe.
Your thoughts on this? Is there a possibility that you change your stand with regards to this, considering that more Filipinos are approving of your cooperation? Well, it opens a Pandora's box. Because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. Until then, I do not recognize the jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to. But there's still a possibility that you will change your mind later on if you see more evidence. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Hindi nga. Kahit anong mangyari, hindi nga. Kasi may sariling jurisdiction ang Pilipinas. May sariling justice system ang Pilipinas. Na which is, pag ipapapasok yung ICC, magkakaroon ng conflict. And, of course, no, from the start, mga dayuhan sila, hindi sila Pilipino. So, bakit mo sila papapasukin sa Pilipinas? At sila, di ba, ang mangingialam sa nangyayari sa Pilipinas? Simple, di ba? Nako, marami na namang mag-iiyakan ito. Diba? Ayan na, yung stand mismo ni President BBM. Kahit anong mangyari, hindi nagbago ang kanyang isip. Hindi talaga allowed ang ICC at hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. So, iyakan na.